spokesperson kaugnay nga ito dun sa 15 nawawalang pasahero ng recreational bangka dyan sa may Davao Occidental. Captain Noemi Kayabyab, ma'am, magandang umaga po. Yes, good morning po Sir Rod at sa lahat po na nakikinig sa inyong programa. Opo. Kumusta na yung ginagawang rescue operation ng PCG? Kasama rito, ma'am, ang Philippine Navy, no? Dito sa 15 nawawala pa na mga pasahero ng recreational bangka. Nangyari sa Davao, tama ba? Davao Oriental? Davao Gulf po yan, Sir Rod. Davao Gulf, okay. Yes. Oo. May mga nakita na ho bang signs buhay pa ito or yung mismong lugar na kung saan nandito itong mga nawawala? Yes, Sir Rod, patuloy po ang isinasagawang aerial and surface search ng Philippine Coast Guard. And when we received the information, yung etong report noong January 19, nagkandak po tayo kaagad na itong ating search and rescue operation. The following day, we were able to rescue one crew. So natagpuan po natin itong crew na ito sa bandang Sarangani Island. So we consider ito sa ating search area yung possible drifting zone. Kasi we also consider as well, Sir Rod, yung lakas ng current. Kaya bumaba na po ang ating search area hanggang sa may towards border of Indonesia na po. We also made a communication to the Consul of Indonesia to assist us for the conduct of this rescue operations po. Opo. Ma'am, nangyari ho ba yung insidente dito sa recreational bangka sa kasagsagan ho ba ng Bagyong Ada? Sir Rod, wala na pong bagyo ng time na yan. So ang nakikita lang po talaga natin na malaki ang effect sa lakas ng current at yung lakas ng alon is yung amihan. Okay. So yan din po ang naging statement sa atin ng ating rescued crew na malakas po talaga ang hampas ng alon at saka ng current the time of incident. Opo. Okay. Etong mga pasaherong sakay dito sa recreational bangka na galing sa pantalan ng, tama ho ba, Santa Ana, ma'am? Yes, tama po, Sir Rod. Oo. Santa Ana, ano to? Pawang mga simpleng pasahero lamang o mga galing pa ito sa ibang mga lugar at namamasyal lang? O mga turista? Part po yan sa investigation natin. Itong motorboat Amihara is a recreational boat. Yes. Pag sinabi so, natin, opo, yes ma'am. Go ahead po. So it can be used for recreational diving or fishing. So yan po yung initial na report na nakuha po natin. Meron na ho bang mga identification? May mga pangalan na ho ba itong mga nawawala? Yes, meron na po tayo mga identified individuals po na on board ng motorboat Amihara. Opo. Okay. Well, sabi nyo nga, may isang na-rescue sa Sarangani area. Gaano ho kalayo dun sa lugar na kung saan nawala sila? Well, medyo malayo-layo talaga ito, Sir Rod. I will be getting back to you regarding to sa exact distance. Pero ang naging kwento sa atin ito, from the Davao Gulf, so may gitna po yan, halos napadpad po siya sa bandang na po talaga sa may Davao Occidental na. So initially kasi ang statement nito, itong motorboat Amihara, they encountered nga po itong strong current and big waves that caused their motorboat to capsize. So initially, these individuals na on board nitong motorboat, they were able to hold sa mga floating debris. So they grouped themselves together, having an opportunity po na magkaroon po ng signal para po maka-request sana ng assistance. So etong na-rescue po natin, he decided later on na lumangoy at humiwalay sa kanyang mga grupo at he intends na makapunta hanggang shoreline. However, from the Davao Gulf, napadpa po siya hanggang Sarangani Island. So from his location up to Sarangani Island, it is more like 70 nautical miles. So medyo malayo rin po talaga. And when we interviewed him, halos exhausted na po siya eh. So during the overnight po, until the following day that we were able to rescue him, halos nag-float na lang po talaga siya to survive. So that was the story
of the rescued crew netong Amihara. Oo. Pero may binabanggit ba siya, may mga nasaktan, may mga ano yung kanyang ibang mga kasama doon sa bangka na wala naman pong ganong mga sinasabi itong nakasurvive doon sa insidente? Wala po siyang nabanggit, Sir Rod. Oo. Pero isa po ba siya sa mga pasahero o siya yung mismong nagdadala ng bangka, Captain? Isa po siya sa mga crew. Sa mga crew. Okay. Hindi po siya yung pasahero. Yes, Gaano ho ba kalaki itong recreational na bangka, Captain? Well, malaki-laki po siya, Sir Rod, no? Meron po tayong mga pictures dyan na binibigay sa ating mga kaibigan sa media no? for our audience to appreciate gaano po kalaki. Pero ito po kasing area, no? Itong particular sa may Sarangani Island, from Davao Gulf to Sarangani Island, medyo maalon po talaga dyan. Oo. Kasi Pacific Ocean na po yan eh. So imagine po kung gaano po kalayo yung drag area po netong ating rescued individual. So ang ginawa po ngayon ng Philippine Coast Guard, katulong po yung iba't ibang ahensya, we expanded na po yung ating search area and we really utilize po yung aircrafts that we have at hand. Kasama po yung mga malalaking barko. Kasi hindi na po kayang, initially during the search and rescue operations started, we are utilizing yung mga motorboats ng ating mga fishermen. Pero nung bumaba na po tayo hanggang Sarangani, hindi na po kaya. So we are now utilizing yung mga vessels po ng Philippine Navy and the Philippine Coast Guard. Oo. Kasi Captain, sa mga balitang lumalabas, sinasabi lang nawawala. Pero hindi naman binabanggit kung ano talagang nangyari sa 15. So ganito pala ang insidenteng nangyari. At talagang yung kanilang bangka nasira. Yes, tama po kayo. Oo. Initially, they were hit by strong current and strong waves. At yun po ang nag-cause ng motorboat po nila to capsize. That was the statement of the rescue crew, Sir Rod. Lumubog. Okay. Yes. Oo. Pero nung lumubog ito, sinasabi nga nitong survivor, nakita pa niya yung kanyang mga kasama, yung mga pasahero na kumapit sa mga debris. Yes, tama po. Oo. Pero siyempre nung itinapo na siya ng malayo yung malakas na alon, hindi na niya alam kung anong sitwasyon ng mga sakay noon. Okay, well, sana no makikitang buhay pa ang mga to. Well, etong lugar na pupuntahan nila, Captain, ito ba ay tourist spot? Puntahan ng mga turista? Well, initially sa report po sa atin, line route sa Governor Generoso. Governor Generoso, yes. Yes, sa may Davao Oriental po yan. So ito ay famous spots for fishing. Okay. So yun po ang initial report sa atin. But this is a recreational boat. So hindi rin po natin sineset aside na it can be used for recreational diving. Again, Sir Rod, the investigation is still ongoing. So yan lang po initially ang natanggap po natin mga impormasyon. Ayan. Okay, Captain, maraming salamat sa pagbibigay po ng update kaugnay nga rito sa 15 nawawala doon sa insidente na nangyari sa Davao Oriental na kung saan hanggang ngayon ay patuloy pa rin po ang ginagawa po ninyong rescue operation rito. Thank you very much po, Captain Noemi. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang PCG. Thank you, Sir Rod, at magandang umaga po. Thank you very much. Captain Noemi Kayabyab, mga kasama ng Philippine Coast Guard.